kapatid na ito yung sinasabi natin sa mga kaibigan nating mga Muslim na the only reason daw na hindi Diyos si Jesus ay dahil hindi raw sinabi mismo ni Jesus na siya ay Diyos. Parang very monotonous eh. Sabi ko nga, napakababaw naman ng pagkakilala natin sa Diyos. Kailangan laging sabihin na ako ang Diyos. Kasi minsan, you don't need to say that. Kita mo naman sa lahat ng mga signs eh. And Apostle Paul said this. He said concerning His Son, Jesus Christ, our Lord. So makikita mo dito, Brother Alfie Pisigan, that the center of Paul's teaching is mainly focused on one person who is Jesus Christ. At ito marahil ang maraming mga napapanood ko, Brother Rocky, sa mga TV dyan sa Pilipinas. Maraming mga pastor at maraming mga tagapagturo, ministro, kung ano-ano pa, mga imam. Ang focus nila about their own thing, about their own church, about how big they are, about how the people have to worship them, have to look up to them. But St. Paul is not. The focus of St. Paul's gospel is mainly to Jesus Christ. Pag ang preacher, ang dalang turo niyan ay nagmamalaki na yan, parang sa palagi ang bida, ako ang pipirma ng kaluluwa nyo, kailangan dumangkay sa akin. It's really a blasphemy against the very word of God. This is stupidity. Maraming mga taong sumusunod sa ganitong klaseng tagapagturo. And for me, it's really very controversial. Ginagawa nilang sinungaling ang Diyos. But St. Paul, even himself, he didn't say, hindi sinabi ni Pablo na, si Pablo, he wrote the Bible, half of the New Testament, but very rarely, na sinasabi niya na, ganito ako, magaling ako, walang ganun eh. Pero may makikita kang mga preacher na talagang focus sa kanila ang preaching. But St. Paul is different. Nakafocus sa Panginoong Jesus ang kanyang pagtuturo. Kaya ako, Pastor Rizal, hindi naman sa pero maraming mga Western churches. At napapag-usapan lang naman natin ito. Pero mapapansin mo, pangalan ng mga church nila, parang pangalan nila. Sabi ko nga kay Dad, Dad, hindi mo gawing Lino Magsino International Fellowship? Para kilala tayo. Diba? Pero hindi. Panginoon lang. Laging to God be the glory. Kaya Sister Presi, pag yumaman ka na ng sobrang yaman mo pa, tapos sinasabi ng mga kapitbahay mo, Presi, Jaime, buti pa kayo, mayaman na kayo. Glory to God. Ganyan. Sister Ronaline. Hindi yung pagka sinabing mayaman ka, talagang mayaman ako. Kasi magaling ako eh. Kinukuha mo na agad yung glory, Brother Rocky eh. Ayun ang Panginoon ng ganon. Look at St. Paul. Ibinabalik niya palagi sa may-ari ng crown. To God be the glory. Naku, buti ka pa, Sister Ne, na malaki ang bahay mo. To God be the glory. Purihin ang Panginoon sa Diyos, ang papuri. Naku, kapatid, kung alam lang, dugo at pawis ang pinuhunan ko dyan. Pero alam mo, ang talagang sikreto ng aking tagumpay, ang Diyos. Kung wala ang Diyos sa buhay ko, naku, wala kami. Kahit anong hirap. Marami, Brother Alpin, nagsikap. Huwag mo sabihin, yung mga nabibigo, hindi nagsikap. Marami nagsisikap. Lahat ng tao, usually kaya ang Pilipino nag-a-abroad, lagi nagsisikap yan eh. Pero according to NEDA, National Economic Development Authority, NEDA, 1 out of 10 OFWs come home worse than before. Dating nagta-tricycle, Sister Presi, ngayon naglalakad na. Dating nasa kama, ngayon nasa banig na. Kaya hindi lahat na nagsisikap, nagtatagumpay. Kahit anong sikap ng tao. May mga tao, Sister Ronaline, pa-Starbucks, parang si Brother Rocky. Pa-Starbucks lang yun sa Quezon City, sa Makati. Pero, because of the glory of God. Ganun eh. May mga tao naman talagang, Sister Eva, na talagang alas 3 pa lang na madaling araw, nagtitinda na sa palengke. Umuuwi, 10 oras na ng gabi. Talagang, pag umaalis ng bahay, Brother Alfie Pisigan,
wala pa ang araw, madaling araw pa. Pag umuwi ng bahay, nakalubog ng araw. So talagang hindi niya na nakikita ang araw, yung kasabihan ng matatanda. Pero makikita mo, lupasay, talagang hindi nila natatagpuan ang tagumpay. Bakit? Ang tagumpay sa buhay nagbumula sa Diyos. Of course, kasama din ang sikap. Pero laging ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Yun ang ginawa ni Apostle Paul. And then he said na, this Jesus, born of the seed of David according to the flesh. So makikita mo rito, Sister Presi, na mismong kasi maraming mga tao na, ay hindi, may mga relihiyon na, hindi, kasi kung Diyos talaga yan si Jesus, hindi yan pinanganak ng tao. Yun na nga yun eh. Yun na nga ang magic doon. Alam ka namang, pwede naman sa Brother Steven, Ronnie Magsino, pwede naman sa mag-magic na para mala din mala genie, nalalabas lang sa isang parang isang takure na, ay, I'm genie, I'm Jesus Christ, I'm God. Pwedeng ganun eh. He can do it. Why not? Kung ako ang Diyos, gagawin ko yun eh. Hindi ako magbibigay ng parang doubt na hindi ako ang Diyos. Pero mismong si St. Paul ang nagsabi na, this Jesus has bought a human origin through the seed of David. Kaya pag binasa mo ang Pentateuch, yung Torah na tinatawag, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, yung first 5 book, yung Pentateuch, makikita mo doon, Sister Eva, na may pangako ng Diyos kay David eh. Na sa lipi mo, kukuha ako ng magiging hari ng mga hari. Kaya ang tawag kay Jesus is hari ng mga Hudyo. Ipinangako kay David na hindi mauubusan ang lipi niya up to Jesus. Kaya pag nakita mo Matthew chapter 1 verse 1, nandoon ang genealogy ang bloodlines ni Jesus eh. At si St. Paul is saying that Jesus has bought a human origin from the seed of David. Kaya ang tawag ng mga bulag sa kanya, si Ronaline, Jesus, anak ni David. Hindi anak ni Jose. Ang tumatawag ng anak ni Jose sa kanya, yung mga taga Nazareth lang, yung mga kapitbahay. Yung mga taga Sinisian West, Sinisian East, mga taga Balok-Balok, yan, ang mga tumatawag na ganon. Kasi kilala nila yun eh. But anyone who appreciate and acknowledges the deity, the lordship of Jesus, they call him the son of David, not son of Joseph. Ito yung introduction ni Paul kay Jesus. Siya ay may pasimula, ipinanganak sa katawang tao, and sabi ni Pablo, declared to be the Son of God. Kaya maraming mga relihiyon, Sister Presi, ang problema kasi ng maraming religion na nakikita ko, Ate Eva, ito sa akin lang naman to. Marami kasi mga religion, hindi sila nagbabasa ng Bible. May nakita ka na bang ibang religion na ginagawa natin na from book to book, from cover to cover? Wala. Sa kanila, nagtuturo lang ministro. Oh, mga kapatid, basahin natin na ang John 3:16. Walang lalabas doon. Ako lang magbabasa. Ako lang ang magtuturo ha. Bawal ka magturo, bawal ka magsalita. Ako lang. Walang ganon. Tayo lang ang nag-introduce nito. Bakit? Natatakot ang mga ibang ministro, ibang tagapagturo na malaman ng ibang membro nila ang katotohanan. Pero tayo cover to cover. Wala tayong iniiwasan. Bakit natin sinasabi yan? Kasi ang sinasabi ng ibang religion, Brother Rocky, si Jesus daw ay hindi Diyos kasi pinanganak sa tao. Pinanganak ng tao. Pero si Pablo sinasabi he was declared to be the Son of God. And look at this, Sister Presi. Naalala mo nung lumabas si Jesus sa River of Jordan, nung binautismo sa ni John the Baptist? Di ba bumaba yung kalapati? Sumigaw ng ama sa langit. Sabi ng ama, oh, my God, sabi niya, ito yung aking sinisintang anak, sa kanya kayo makinig. Okay, tuwang-tuwa sa kanya. Yung Diyos Ama nasa langit, nagsasalita, lahat ng tao nakatingin sa langit. Tapos itong mga relihiyon ngayon, sasabihin na, hindi yan Diyos, tao yan. Diyos na nga nagsasalita sa langit na anak niya yun Ano ba naman yan mga kapatid? Pwede ba namang mga anak ang baboy ng manok? Siyempre, pag ang Diyos ng anak, tao, Diyos din yun. Amen ba mga kapatid? Kaya minsan ang logic ng mga tao, minsan illogical. Nawala na yung logic. Nawala na yung gusto lang nila makipagdebate pero talagang wala sa lugar. Maraming mga patotoo. In fact, itong sinasabi ni Apostol Pablo na talagang may mga ebidensya ng pagiging human, yung humanity ni Jesus. Dahil sa ipinanganak,
ng tao at siya ay Diyos. Bakit, Brother Rocky? Nabuhay siya galing sa mga patay. Sino makakabuhay galing sa mga patay? Kaya ito yung pinag-aralan natin last week na may mga binuhay si Jesus. Si Lazaro binuhay ni Jesus. Yung bata na papunta si Jesus sa palabas si Jesus ng Jerusalem, nakasalubong niya yung kabaong na nagdadala ng mga bata, naawa si Jesus, binuhay ni Jesus yon. Pero those are, Sister Pressy, they were resuscitated. Hindi resurrected. Binuhay sila ni Jesus pagkamatay, pero namatay uli sila eh. Diba? So resuscitated lang. They died on the same body. But Jesus is different. He rose up from the dead, and his life, his body, his human body was transformed in a heavenly body. Yun ang resurrected. Kaya Diyos yan. Hindi basta resuscitated. Amen mga kapatid? Kaya pag may mga nakausap kayong mga ibang relihiyon, ipabasa nyo itong Romans chapter 1. Kasi ang iba dyan, nakikinig lang sa pastor, sa ministro nila. Ay, kasi sabi ganito, ito sabi ng pastor namin. Yan sabi ng pastor nyo. Yan ang interpretation ng pastor nyo. What about you? Ano ang pagkakabasa mo sa Bible? Ano ang pagkakaintindi mo? Natutunan mo ba talaga? O yung idinidebate mo sa akin, narinig mo lang sa ministro mo? Na hindi mo naman talaga totoong nabasa na totoo. Amen ba mga kapatid? Ang sabi ni Pablo dito, grace to you and peace from God. May pagbati si Jesus. Kaya sa umaga, Sister Ronaldine, pag umaga, pag may ka-text ka, dapat magi-greeting ka muna. Pag umaga, good morning. Ganyan. Hindi yung agad, diretso na kagad ng sulat. Ang maganda sa Kristiyano mga office etiquette. Kasi magi-email ka. Wag agad, nasaan na ito? O kaya, sasabihin mo kagad yung gusto mo. Kailangan may Dear John. Magandang umaga. Yan. Ganyan. Si Pablo may pagbati, grace to you and peace from God. He formally addresses his readers with familiar greetings. Laging may pagbati. Amen ba mga kapatid? And then sinasabi niya rito na wala siyang tigil sa pananalangin, wala siyang tigil sa pagsasabi. Without saying, sabi niya, I make mention of you always in my prayers. Yun ang sinasabi rito ni Apostol Pablo na lagi niyang sinasabi ang pangalan ng mga taga-Roma sa kanyang mga panalangin. At napakahalaga, Sister Embong, ng panalangin. Matatandaan mo, Sister Ronaldine, nagmamalaki si Pedro last time. Sabi niya, hindi, Panginoon ha, grabe. Kahit magkatakbuhan dito, hindi ako tatakbo no. Ako talagang paglalaban talaga kita. Tinaga niya yung tenga nung isang sundalo. Nakipagtagaan siya. Ibinalik ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, nakita mo na. Maglalaban talaga kita ng patayan dito. Sabi ng Panginoon kay Pedro, tumigil ka. Bago tumila akong manok, 3 beses mo akong ikakaila. Hindi, Panginoon, mamatay text man. Sabi ni Pedro. Tapos, dumating yung point na nagmamalaki si Pedro. Sabi niya, Panginoon, buti na lang, hindi ako gaya ni Judas, no? Sama talaga ng ugali ng Judas na yan talaga. Pag nakita ko yan talaga, makakatikim sa akin yan. Alam mo, sabi ng Panginoong Jesus, Sister Pressy. Sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, ha? This is Jesus talking to Peter. Sabi ng Panginoon, Pedro, alam mo ba? 2 kayong hinihingi ni Satanas sa akin. Satan was knocking on your door. He was asking you actually, but I prayed for you. But the Bible is silent whether Jesus was able to pray for Judas. The Bible was silent on that, so we cannot comment. But if that argument is true, na hindi na ipanalangin ni Jesus si Judas, only he prayed for Peter. So makikita natin dito, Pastor Rizal, the value of prayer. Ang laking tulong nun eh. Nagmamalaki si Pedro. Pedro, ipinanalangin lang kita. Tandaan mo, dapat ikaw ang Judas. Dapat ikaw talaga ang masama.
na nagkanulo sa akin, pero ipananalangin kita eh. Pero hindi sinabi ni Jesus na nanalangin sa kay Judas. Maybe because there was talagang kailangan gawin ni Judas ang dapat niyang gawin. Kaya sinasabi ko rito mga kapatid, there's power in prayer. It's good Ate Eva to hear or to know that someone is praying for you. Amen ba mga kapatid? Kaya hindi ka magtataka na ang mga taga-Roma ay talagang nagtagumpay at sumagana. Because maaaring sa panalangin ni Apostol Pablo. Maraming mga churches noong unang panahon ang nagtagumpay, sumagana, nagprosperous, like Pilipos. Diba natatandaan mo si Paprodito? Nakakulong na Sister Precious si Pablo. Sabi ni Paprodito, Apostle Paul, may dala kaming offering. Sabi ni Apostol, aning ko yan? Anong gagawin ko dyan sa offering nyo? Nakakulong naman ako. Wala naman tindahan dito para may bili ko ng pagkain. Pero sabi ni Apostol Pablo, sige, akin na. Papanalangin ko yan. Kaya Philippians 4:19. Doon nagsimula yun, Sister Preci eh. Because of the prayer of the apostles, pinapahalagahan ng Diyos ang mga panalangin, pero marami tayong mga instances na pinapahalagahan ng Diyos ang panalangin ng mga matutuwid. Mahalaga ang panalangin, Brother Rocky. Would someone prosper if you prayed for them? What about your children? Would they be able to succeed and be better in life if you raise your hands and pray for them and bless them? I always drive my children, Pastora Menchi, every single day. Pag sumakay sila ng kotse, bless, God bless you. Lagi ko silang tinatawag na, even yung mga pamangking ko, tinatawag ko sila na kung ano mang gusto kong maging sila. Sabi, I'm blessing you, architect. Good morning, Attorney Jewel Magsino. Good morning, Dr. Jewel Chelsea Van Magsino. I bless them. There's power in your speaking. There's power in your words. Always bless yourself. Bless your life. Speak blessings to your family. Amen ba mga kapatid? Always speak blessings. There's power into it. What about your job? Amen ba? Your employer. Kailangan laging binibless yung employer mo. Kung nagtatrabaho ka sa ibang bansa, yung mga OFW natin dyan. At kahit mga nasa Pilipinas. I-bless nyo ang mga employer nyo. Hindi naghihintay na lang kayo ng lunch. Natatandaan ko, Ate Eva, nagtatrabaho ko sa bangko. Pagdating ng alas 9, ako makababaihan. Hanggang 9:30 yan. Pagdating sa desk, magkakape. Kuntahan. Tapos mga 11:30, naghihintay na. Tagal naman ng alas 12 na yan. Lunch na. Basta parang wala nagagawa. Pero gusto nila palagi, hintay ng sweldo. Amen ba? Tayo mga kapatid, meron tayong obligasyong manalangin para sa ating mga employer, sa ating mga anak, sa ating mga pastor, sa ating church, sa ating bansa. Sa lahat ng bagay, dapat manalangin tayo. Yun ang ginawa ni Apostol Pablo. And then sabi rito, Pastor Rizal, ni Apostol Pablo, for God is my witness. Kasi minsan Ate Eva, pag sabi, pag-pray mo naman ako, sige, pag-pray kita. Hindi mo naman alam, Sister Rona, kung talagang ipinag-pray ka. Alam mo ginagawa ko, Ate Eva? Kasi, siguro sanay ako sa ganun, Ate Eva. Sa profession ko, Ate Eva, lagi kaming, everything in law is about evidence. Pag wala kang ebidensya, Brother Rocky, talo ka. Kaya pag sinabi mo sa akin na, Pastor, ipag-pray mo ako. Itatype ko talaga yan sa chat group. Nakikita mo, minsan tatype ako sa chat group, di ba? Lagi kong tinatype. Para alam ng tao, Sister Ronaldine, na talagang hindi, pag-pray kita, tapos biglang hindi mo naman pinag-pray. Si Apostol Pablo, sinabi niya for God is my witness. He wanted them to really know that he really prayed. O di type mo sa chat, Dear Lord, Panginoon, padala mo ng kagalingan si Sister Ronaldine Saldivar. Panginoon, papasahin niyo po sa interview si Brother Alpi Pisigan. Panginoon, makapasa po sana sa exam, bla 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 bla.
nakikita ng tao, ay, may nagpipray sa akin. Diba? Yan ang ginawa ni Apostol Pablo, mga kapatid. Masarap malaman, Sister Presi, na tayo ay may mga taong nananalangin sa atin. There was one time a pastor in Africa, I think narinig nyo na ito, hindi ko alam, na parang dumating sa puntos, Sister Mirna, na itong pastor na ito na nasa Africa ay hinabol ng cheetah. Sa pag-akit niya sa puno, Pastor Rizal, nandoon yung ahas na sawa, nakakainin din siya. So pag bumaba siya, kakainin siya ng mga cheetah, ng mga hyena para kainin siya. Pero pag nagdumiretso pa siya, nandoon yung ahas, sawa, nakakainin din siya. So wala na siyang puntahan. Sabi niya sa sarili niya, sana naman maalala ako ng aking mga kapatid ko. Sana naman ipag-pray nila ako na malampasan ko ito. Alam mo, all of a sudden, Sister Presi, nawala yung mga hyena, nawala yung mga cheetah, nawala yung ahas. Yung pastor na ito, Pastor Rizal, bumalik sa church. Sabi niya, mga kapatid, meron akong testimony. Napakaganda nito. Ako'y muntik nang mamatay, sabi niya. Ay, biruin mong siguro mga 30 minutes, may para akong nakitang mga sundalo na tinakot yung mga hyena, na binaril, tinakot nila, binugaw nila, pati yung ahas, pinaalis nila. Tapos nung nakababa na ako sa puno, biglang nawala yung mga sundalo. Sabi nung elders, Pastor, ilan pong sundalo nakita nyo? Naku, sa bilang ko, kapatid, parang 24. 24 na sundalo. Anong oras po yun? Parang alauna yata, alauna ng hapon. Pastor, dito mayo na yung elders at Eva, no? Sabi niya, mga kapatid, nung alauna ng hapon, nung ganitong date, sino rito ang nananalangin nandito sa church para manalangin? Tumayo sa congregation, Brother Rocky. Binilang nung elders, nung elder na yon, ang tumayo, nananalangin at that particular time, there were 24 soldiers. 24 prayer warriors. The power of prayer. You cannot underestimate it. You cannot underestimate the power of prayer. Kaya kayong mga magulang, tayo mga magulang, yung mga anak natin, hindi lagi natin sila kita eh. We don't see them all the time. Our parents, hindi natin sila kita all the time. Pero naniniwala ako sa kapangyarihan ng panalangin. Si Pastora talaga, lumaki kami dyan. Mga kapatid, ganun din ang gawin nyo. Huwag niyong ibabaliwala yung kahalagahan ng panalangin. Kahit na panalangin na nasa bus kayo, naglalakad kayo, it doesn't have to be, Sister Ronaldine, na palagi ka naka-formalized yung panalangin na parang alam mo yun, nasa magandang setting. Hindi. You can always pray. Yung pag-awit mo, Sister Ronaldine, it's a form of prayer. Yung pag-awit, yung pagsabi mo ng mga Bible verse, yung pagsasalita mo, yung making of declaration mo na, Panginoon, ganito, Panginoon, inaangkin ko, na, Panginoon, ako ay pagpapalain mo, Panginoon, inaangkin ko yung aking anak, Panginoon, kahapon, yung nakita niyo sa ating Maranatha main, na may nahulog na wallet, naalala mo yun, Brother Rocky, nakita niyo ba yun sa ating chat, kahapon sa ating Maranatha main chat, group chat, may kapatiran tayo na nahulugan ng wallet, di sabi niya, Brother Adi yata ang pangalan noon. Sabi niya, mga kapatid, yung anak ko sa Maynila, Quezon City, nahulog yung wallet, nandoon ng ATM, lahat ng kanyang mga pera at kung ano-ano pa, yung mga ID nawala. Di ako, Sister Ronaldine, ako mabilis akong, kasi lagi ako nakatutok wala akong ginagawa sa buhay, Sister Ronaldine, nasa Facebook lang palagi ako. Kaya pag may nag-appear, Sister Pastora Agnes, ay nakita ko, naku, panalangin ka. Panginoon, sana po makita niya po ang wallet niya in Jesus' name. Di nakita ng tao, na pinanalangin ko siya.
Siguro mga nakakamaraming nananalangin, maraming sumasagot-sagot, amen, makikita niya wallet niya. Siguro mga, hindi ko the following day alam mo, the following day, nakita ko yung si Brother Ali, sabi niya, mga kapatid, may isang Koreana na nakakita ng kanyang wallet at ibinalik sa aking anak ang wallet na yon. Purihin ang Panginoon. O, biruin mo yun. Kung walang nanalangin, Sister Presi, di ba kawala na yung wallet? May mawala ng wallet. Amen ba, mga kapatid? Amen ba? Lalo na kung yung wallet mo ay may laman. But sana kung walang laman, hindi okay lang mawala. Amen ba, mga kapatid? Pero yun, amen na. May laman, Sister Presi. Amen ba? Kaya, napakahalaga ng panalangin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. When I was, yan mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa inyo na huwag niyong babaliwalain ang kahalagahan ng panalangin. Sa mga anak ninyo, sample, I think ginagawa ito ng ating mga kapatid. At kami, mga kapatid ng mga bata kami, ay minsan nararamdaman ko yung kamay ni Bishop, tsaka kamay ni Pastora, nasa ulo ko. Minsan, nakaganyan ako. Ipinapanalangin pala ako ni Pastora, Panginoon, babasbasan mo ito kung aking anak, itong ganito, lahat laging mahalaga yung basbas. Amen ba? Yung mga anak nyo natutulog, Sister Ronaldine, kung kayo may mga anak, sino ba dito may mga anak? Mga kapatid, sa dami natin, di ko na kayo kilala. Bibindisyonan ninyo ang inyong mga anak. Mahalaga yun. Na mga kapatid, papatuloy tayo because of the time. And then Paul was saying that, I am ready. He said that, mga kapatid, sa verse 7 to 15. Sinabi niya na, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Si Apostol Pablo, on the go You see? Marami kasi mga Kristiyano, maraming mga painat-inat. Natandaan mo Ate Eva na sabi ng isang apostol, sabi ng isang disciples ni Jesus, Panginoon, uuwi muna po ako sa pamilya ko kasi namatayan po kami. Lilibing ko muna yung mga patay namin. Sabi ng Panginoon Jesus, no. Let the dead bury their own dead. Pero sa Apostol Pablo, Sister Ronaldine, nakakatawa sa kanya, he was ready to go. I am ready to go. Kayo ba mga kapatid? Ready ba kayo? Nasuguin kayo ng Panginoon? I like that verse where naalala ko ito si Samuel. In 1 Samuel chapter 3 verse 4, noong I think si Eli yun Eli is the prophet of Prophet Samuel. Mabata pa si Samuel nun Pero ang kanyang pinaka-senior prophet ay si Eli. Gumising si Samuel, Propeta Eli, kayo, tinatawag niyo po ba ako? Sabi niya, hindi. Natulog ulit si Samuel. Samuel. Bangon ulit yung batang Samuel. So, Propeta Samuel, yung bata pa siya. Propeta Eli, kayo po ba tumatawag sa akin? Hindi kita tinatawag. Ano ko baga? Bumalik ka ulit sa pagtulog mo. Tumulog ulit si Samuel. Gumising ulit siya. Propeta Samuel, may tumatawag talaga ng pangalan ko. Kayo po ba yon? Naku, naramdaman ni Propeta Eli na si Samuel ay tinatawag ng Diyos. Ang sabi ni Propeta Eli kay Samuel ganito, anak, ganito ang gawin mo. Bumalik ka ulit. At pag may tumawag sa iyo ulit na isang boses na tinatawag ang pangalan mo, ang isagot mo ay ito, Panginoon, narito po ako. What about you? Marami kasing taong pag ginuutusan, pauyuhan Alam mo yan, Teba? Laging lumalayo sa mga utos, ayaw mautusan. Pero si Prophet Samuel, he responded to the call of God. Here I am. And then pag binasa mo ang Isaiah chapter 6 verse 8, the book of Isaiah said, Then I heard the Lord, sabi ng Panginoon, whom shall I send? Sino susuguin ko? Ang sagot ni Propeta Isaiah, and I said, Here I am. Send me. Itong mga giants of faith, these are the heroes of faith. Hindi ang mga ito napadaan lang, Brother Ronnie. Kaya ito, pinag-aaralan natin. Gusto mong maging tanyag? Gusto mong maging bigatin sa kaharian ng Diyos? You must be ready to serve. Kaya nung mga bata kami, Brother Ronnie, alam niyo ni Brother Rocky, ng daddy mo,
Every Friday, nasa Lemony kami. Walang dahilan yon. Of course, marami tayong dahilan sa Diyos eh. Marami tayong excuses sa Lord eh. You really wanted to make in life. You really wanted to... Kasi kailangan hindi naman natin binabayaran ng Diyos eh. Pero for some reason, sabi nga nila, Brother Rocky, a giver of a gift becomes a friend of a receiver. Ibig sabihin, pag marami ka nang naibibigay, palagi ka nagbibigay sa isang tao, nagiging mas malapit ka eh. And that's the reality of life. Kaya yung mga nagmamaynila, mga kapatid, I'm challenging you. Marami tayong alibay eh. Sa Maynila, maraming, kasi may trabaho, kasi may ganito eh. Pero huwag natin kalimutan yung tungkulin natin sa Diyos. Because the moment we neglect the service, we neglect our commitment to God, then nawawala na tayo dun sa principle of seek ye first the kingdom of God. Ito yung tinuro ko kahapon nung Sunday. Ang ganda ng turo ko na yun. Well, turo ng Panginoon. You see, Pastora Agnes, ang sabi ng Panginoon, kailangan maging malapit ka sa Diyos. But how are we going to be close to God? And the Bible says this, Pastor Rizal. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, Jesus is the head of the church. Jesus is the head of the body of the church. If you really wanted to get close to Jesus, get close to the church. Maging close ka sa fellowship. O edi maging close ka, magkaroon ka bilang isang miyembro ng church, kailangan meron kang gawain, may ministry ka. Hindi yung pagpunta mo ng church para kang bisita. 40 years ka ng miyembro sa church. Parang feeling mo para kang bisita at bisita. Parang lagi kang bisita ng bisita. Once a week lang. Kailangan meron kang ministry. Amen ba mga kapatid? Meron kang ministry. Yan ang paglapit sa Diyos. Yung paglapit sa church. Yung paglilingkod sa kaharian ng Panginoon. Kasi ano ba yung kaharian ng Panginoon ngayon sa ating colloquial term? Sister Ronaldine. Di yung church. Maghanap ka ng doon. Ng ministry. Hindi pupunta lang tayo doon once a week. Ano mangyayari dyan? After a while, babalik na ulit. Next year na. O kaya next month na. Amen ba? Kung di ka pa ite-text. Hindi ka mai-English. Amen ba? Kaya magtataka ka nga ngayon, Sister Ronaldine Ito Zoom na lang ha. Alam, may narinig pa ako mga kapatiran. Wala po kasi akong load. Wala kang load? Papasahan kita. Bigyan mo sa akin ng number mo, papasahan kita ng load para maka-attend ka. Kailangan binubuhat. Nung linggo, Pastora Agnes, ang turo natin ay yung prodigal son. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit po yung tupa binuhat? Di dapat po pala ako binubuhat din kasi babalik ako. Sabi ko, kapatid, hindi mo narinig yung huling turo ko. Ang turo ko, yung lost sheep at yung prodigal son. Yung lost sheep, binuhat ni Jesus, binuhat ng Diyos dahil tupa siya. Yung prodigal son, kusang bumalik. Tupa ka ba para kabuhatin ng Diyos? Bumalik ang kusa dahil tao ka. Tatawa siya. Amen ba mga kapatid? Kailangan na tayong bumalik sa Diyos. Sister Ronald, maghanap ka ng ministry. Hindi yung pakanta-kanta ka lang doon, wala ka namang ministry. Kahit tagapunas ka ng lamesa, kahit tagapagtula ka ng gate, tagapagdala ka ng bulaklak, magkaroon ka ng ministry. Yan ang paglapit sa kaharian ng Diyos. Hindi mo naman nakikita ang Diyos Malapit ako sa Diyos. Paano? Paano paraan? Nagpupunta po ako ng church, once a week. Tapos uupo ka pa, nakatago ka pa dun sa likod, yung tipong, Sister Ronald, may mga kapatiran, di ba, upuan natin, ganyan, ganyan. Sister Presi, nakakuha mong point ko. Kaya ako sabi ko, Ma'am, Dad, alam pag nagpagkata ng church, dapat meron tayong balcony, parang mga nasa concert at Eva, yung mga nanonood ka ng may pataas. Kasi ang problema, Brother Rocky, na magkakasunod tayo, hindi mo nakikita yung nasa likod. Pag gumalaw yung nasa harap mo, whoops. Amen. Amen.
Sinusunda, yung itong nasa una mo, Sister Presi, hindi ka na nakikita ni Pastor kasi parang yung ulo mo kasing hindi ka na nakikita eh. Kaya ako naku kapatid, alam mo mga tao, mga lagi ko nakikita, kapatid, ikaw nagte-text ka. Habang nagtuturo ako, nagte-text ka, nakikita kita. Nakaganyan pa siya, Sister Presi. Ano yan? Walang ministry. Kailangan mga kapatid, maghanap tayo ng ministry, lumapit tayo sa Diyos. At yung paglapit sa Diyos, yung pagdami ng responsibilidad. Amen ba? Hindi yung wala tayong alam sa gawain ng Diyos. Dapat lagi kang ready. Parang si Apostol Pablo, I am ready. Ready siya. Pag pinagawa ka ng, magluto ka, magwalis ka, no. Sister Ronald, hindi ko alam kung nabutan mo ito. Mga bata tayo, mga bago dito sa taga-London, mga taga-Italy, mga taga-ibang bansa. Alam niyo na brother akin na Sister Eva? Pag Sabado ng hapon, pag Sabado hanggang Linggo, wala na kaming ginawa kundi maglinis, magbunot. Talagang nililinis namin ang church. Excited kami. Amen ba, Pastora Agnes? Yung mga membro natin noon, Sister Presi, di ba kayo? Sabado pa lang ng gabi, nakaplansya na ang barong. Nakalatag na sa kama. Ito ang susuotin ko. Abay ngayon, may mga tao, Sister Ronaldine, Pastor, hindi po ako makakatin, wala po akong damit. Wala kang damit? Yung aparador mo hindi na masaraduhan sa karamihan ng damit. Wala po akong sapatos. Yung sapatos mo, dami puro nakakahon. Ang daming alibay ng mga tao. Amen ba, Sister Presi? Kaya totoo ang kasabihan ng matatanda. Pag ayaw, may dahilan. Pag talagang gusto, gagawa ka ng paraan sa Diyos. Amen ba? You must be ready. Si Apostol Pablo sabi niya, I am ready. And then sabi rin niya, I am not ashamed of the gospel. Hindi niya ikinakahiya na born na Kristiyano siya. Mindful mga kapatid na siya ay nagtuturo sa very sophisticated city like Rome. Pag nakarating kayo ng Roma mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, alam mo ang pag kumain ka sa labas ng Roma, yung mga hindi pa nakakarating ng Roma dyan, Sister Marilu Lapid, pag nakarating ka ng Roma, siguro pagpalibagay na $5 ang isang spaghetti. Pag pumunta ka ng Rome, Sister Priscilla, lalo na sa Vatican, yung talagang very sophisticated city, like vibrant city ng Rome. Pag umorder kami dalawa ni Sister May ng dalawang spaghetti, abay, ang siningil sa amin parang kulang-kulang na $100. Sabi ko, my friend, I'm not a Japanese, I'm a Filipino. Hindi porke singkit ang mata ko, singilin mo ako ng ganito. Ang mahal ng kanilang pagkain doon, mga kapatid. Bakit ko sinasabi yon? Because Paul was teaching yung address ng kanyang gospel, address to the people in Rome. Kasi yung Roman Empire, napaka-sophisticated nila, pero hindi siya nahiya. Naipangaral ang salita ng Diyos sa mga taga-Roma. Ganon din tayo, mga kapatid. Huwag niyong ikahiya na kayo ay Kristiyano. Ang iba kasi nahihiyang malaman na ayaw maglagay ng Bible verse, baka pagtawanan. Ano nga yung pagtawanan? Ang tao naman, lagi may pagtatawanan. Ang tao, pag ginawa mo tama, kalaban mo mali. Pag ang ginawa mo mali, kalaban mo mga tama. Lagi may kalaban ng tao. Amen ba? Now, sabi rito ni Apostol Pablo, ipinangaral niya ang kaligtasan. Kasi nung unang panahon, Sister Presi, sa panahon ni Apostol Pablo, hinahanap pa nila noon ang Messiah. They are not as immersed, as saturated, and really there to understand and appreciate that Jesus is the Messiah. Kasi kamamatay pa lang ni Jesus Hindi pa nila masyadong talagang natanggap na talagang si Jesus ang Messiah. And people at that time, they were looking for salvation. Ano ba talaga? Paano ba talaga ako maligtas? Many philosophers knew, maraming mga pilosopo, yung mga philosopher sa Greek, mga Aristotle, Plato, yung mga Greek na yan, mga philosophers na yan, and they were sick. They were saying that the people of the world are sick. Maraming mga tao ay may mga sakit at kailangan nila ng mga tulong. To give an example, itong si Epictetus, kapag siya nagtuturo sa Greece o sa Rome, ang tawag niya sa kanyang lecture room is the hospital for the sick of the soul
or the hospital for the sick soul. Hospital na mga kaluluwang may sakit. Epicurus called his teaching the medicine of salvation. One another philosopher said, Seneca said, because men were so conscious of their weakness and their inefficiency in necessary things, that all men were looking towards salvation. So talagang naging focus of the preaching, naging parang very pervasive noong unang panahon ang kaligtasan. Now, mga kapatid, nandito na, this is now the structure of our topic today na yung kaligtasan na yon. Itinuro ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang kaligtasan. And then, Paul started to teach about why man must be justified by faith. At kanina, narinig natin yung mga pagtutuli. At isa sa mga delikadong bagay sa buhay ng tao, mga kapatid, ay yung galit ng Diyos. At marami mga relihiyon, mga kapatid, see? Marami mga relihiyon, may maling pagkakakala. Ay naku, kailangan ka mapunta ng langit. Kasi, pupunta ka sa impyerno. Kasi alam mo, papatayin ka ni Satanas. Meron silang wrong fallacy o wrong connotation na tayo, mga tao, Sister Presi, may utang kay Satanas. Na kailangan maligtas ka, otherwise pupunta ka kay Satanas, parang pag-aari ni Satanas ang impyerno. Pero hindi eh. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. For the wrath of God is revealed from heaven. Mga kapatid, kailangan nating maunawaan na galit ang Diyos sa kasalanan because God is holy. And in Romans chapter 1, verse 16, sinasabi ni Apostol Pablo ang patungkol sa kaligtasan. And then, he was saying, we are saved. Saved from what? Sister Ronaline. Saved from what? Saan tayo naligtas? Naligtas tayo, Brother Rocky, hindi sa galit ni Satanas. Satan is not angry to us. We are saved from the wrath. Yung galit ng Diyos, yung puot ng Diyos. At marami mga Kristiyano hindi alam yon. Akala nila, ang galit sa kanila si Satanas. Hindi. Satanas gusto kanyang kakampi. Amen ba? We are saved, Sister Presi, from the anger o yung tinatawag nilang wrath of God. Yung galit ng Diyos. Nailigtas tayo ni Jesus sa galit ng kanyang ama. Kaya makikita mo yung John 3:16, Sister Presi, is very, very deep, is very profound. For God so loved the world. Why, Sister Presi? Why there is a particular adverb or adjective that says lavish or so loved? God did not say, for God loved the world. God said in the book of John chapter 3 verse 16, for God so. Yung so na yun, Sister Presi, that made a big difference in the whole context. Because the word so means lavish, yung sobra. Yung salitang lavish sa Tagalog, Sister Eva, alam niyo Ate Eva yan, kasi teacher siya eh. Yung lavish sa Tagalog, Brother Rocky, nagmula yung sa English na lavish. L-A-V-I-S-H. Lavish, naging labis sa Tagalog. Ganun na lamang ang labis na pagsinta ng Diyos sa tao. Now, Sister Presi, look at this. Sinasabi ni Apostol Pablo na, we are saved from the wrath of God. Iniligtas tayo ni Jesus sa galit ng Diyos. Pero tingnan mo, Sister Presi, ang irony. Yung tinatawag nilang oxymoron of the words. Galit ang Diyos sa atin, Pastor Rizal. But God so loved the world. Kaya tayong patayin ng Diyos eh. Papatayin ka ng Diyos, Brother Rocky, kasi ang dami nating kasalanan sa buhay. Kasi ang Diyos, galit sa mga makasalanan. But because of that love, Sister Presi, galit man siya sa atin, sinasabi ni Apostol Pablo,
We are saved from the anger of God. We deserve it. But because God loved us so much. Siya rin ang gumawa ng paraan, Sister Pressy, para maligtas ka. Nakuha mo ang point. Kaya kung sasabihin mo, hindi ako mahal ng Diyos. Teka muna kapatid, balikan mo yung John 3:16 mo. Ang daming ginawa ng Diyos sa'yo. Nung sinabi ng Panginoon kay Adan na, pag kinain mo itong puno na to, itong bungang kahoy na ito, mamamatay ka, Sister Pressy, kinain pa nga ni Eva at ni Adan. Matitigas ang ulo natin. Kung alin yung bawal, yun ang ginagawa natin. Sabi ng doktor, nakalagay sa sigarilyo, smoking kills. Ang mga tao walang ginawa, hitit ng hitit. Nakalagay ng bungo. Sister Ronald, nakita mo yung bungo ng sigarilyo? Nakalagay yung bungong ganyan, parang muriatic acid. Nakalagay, smoking kills. Nako! Hitit pa ng hitit. Nakakamatay na. Tapos pagka nagkasakit, amen ba, Sister Esther, pag nagkasakit, Pastor, panalangin mo naman ako kasi may sakit ako sa baga. Ano ko, iwan ko sa'yo? Kung manalangin sa sarili mo, sabi ng Panginoon sa'yo, huwag kang maghitit ng sigarilyo para hindi ka magkasakit sa baga. Tapos ngayon, magpipray ka, pag hindi ka gumaling, sisisihin mo ang Diyos, hindi siya nagpapagaling. Ikaw ang gumawa ng kasalanan mo. O, matitigas ang ulo natin. Pero doon sa kasalanan natin yun, pinatay ba tayo ng Diyos? Hindi. Alam mo, Sister Pressy, di ba kinain ni Eva at ni Adan yung pinagbabawal ng Diyos? Hindi ka sila namatay. Anong ginawa ng Diyos, Sister Pressy? Pumatay ang Diyos ng hayop. Kinuha niya ang balat. Habang dumudugo ang balat ng hayop na yon, Sister Pressy, because the Bible was silent about what kind of animal he killed. But God the Father who was looking for Adam, Adam, where are you? Sabi ni Adan, Lord, I'm hiding because I am naked. Who told you that you're naked? Did you speak? Did you listen to that serpent? Sa galit ng Diyos, pumatay ang Diyos ng hayop. At habang dumudugo yung hayop na yon, Sister Pressy, kinuha ng Diyos Ama ang balat ng hayop, ibinalot kay Adan at kay Eva. The blood of Jesus saved us from death. Yung dugo na yun, Ate Eva, nagpaligtas sa atin. Kaya maraming mga Muslim ang nasabi, mga bloody Christian na yan. Bloody talaga tayo. Kasi madugo ang pinagdaanan natin. Dugo ang nagpaligtas sa atin. Kaya nung sinabi Sister Rosalie ng Panginoon nung 11th hour na nakapako siya sa krus, Eloi, Eloi, or pinag-aralan ko ang pronunciation nito sa YouTube, Sister Rosalie, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ganun ang punto niya. My God, why have you forsaken me? Ganun kagalit ang Diyos, Sister Pressy, na pati yung kanyang sinisintang anak, yung only and begotten Son, the only Son, hinayaan niyang mamatay. Kaya ang Diyos Ama, pinatay niya ang Diyos Anak. God killed His own God because of you and because of me. Galit ang Diyos doon sa unholiness. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. We were saved from the anger of God. Kaya pag binasa mo John 3:16, masyadong malalim mga kapatid. Mga kapatid, Sister Eva, kaya sabi ko kay Pastora, sabi ko, Ma'am, huwag niyo akong bigyan ng 3 chapter. Kasi ang haba. Mga kapatid, tamong Italy, 1 chapter lang. Ito, Brother Rocky, 3 oras tayo mga kapatid. Kaya matatapos tayo mga alauna ng madaling araw dyan. Sige kayo mga kapatid. Kaya ako, marami talaga sa pastor mahaba magturo. Kasi ano bang gusto nyo? Nakaupo na lang kayo dyan sa bahay nyo, wala pa kayong camera. Tapos nagmamadali pa kayo. Ito na lang, bibigyan natin sa Diyos. O si Sister na, nakakatago pa, nagluluto. Pastor, nagluluto po ako. Pero ginagawa pa akong AM, FM dito. Amen ba? Oh, tapos nagmamadali pa kayo. Hayaan nyo magtagal tayo dito ng mga madaling araw. Amen ba mga kapatid? Ito lang ang paraan para matuto tayo. Amen ba? Kasi mamaya after ito magte-text na kayo, magte-text. Wala namang kung gagawin dyan. Ano pa ang sabi dito mga kapatid? Ang sabi ni Apostol Pablo, na makikita mo ang Diyos. Invincible, you can see the invisible attributes
of God. Pwede mong makita ang mga katangian ng Diyos, Sister Press. Paano pamaraan? Nakita mo na ba Diyos? Oo, nakita ko na ang Diyos. Bakit? Paano? Nakita mo ba yung mga bulaklak? Nakadaan ka na ba sa Tagaytay? Nakita mo ba yung bulkang Mayo namin? Nakadaan ka na ba ng Payapa? Naku, mga kapatid, pag dumadaan ako ng Payapa, talagang hindi ako titigil dyan. Napakaganda ng Payapa, brother. Kaya alam mo naman, lumaki tayo dyan. Nakita mo na ba ang sunset sa Anilao habang lumulubog ang araw? Tapos may background ka, Pastora Madeline, how great thou art, how great thou art. Oh. Art yun ng Panginoon, Brother Rocky. Pag nakikita mo, Sister Marilu, lapit yung daliri ng mga bata, yung mga babies na gumagalaw-galaw, cute, ang sarap mong kagatin, parang gawin mong parang lollipop. Kamay ng Diyos yun. Amen ba? Pag nakikita mo noon, Sister Ronaline, wala kaming ulam ng tanghali. Yung aming mga pinggan nakalagay na sa latok. Kasi nung unang panahon naman, Sister Pressy, wala naman tayong lamesa. Tayo ay latok, nakaupo tayo sa floor para tayong mga Indian seat, yung tinatawang Indian seat. Amen ba? Wala tayong mga silya, Sister Menchi, alam mo naman yan. Yung mga may silya, mayaman kayo, kami ay mahirap. Kami nakaupo sa lapag. Sister Ronaline, kami ay may latok. Hindi ko alam kung nasaan yung latok na yun. Nakalagay ng aming mga plato dyan, Pastor Rizal, wala pang ulam. May kanin na, pero wala pang ulam. Biglang, Atilita, sino gayan? Ay, ariho, ako imida lang ang din isang bowl na gulay na may sitaw at may kalabasa. Tanda po yung Pastor Rizal hanggang ngayon. Diyos yun. Nakita mo na ang Diyos. Maaaring hindi mukaan, pero nakita mo na ang mga gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yan ganyan, sabi ni Apostol Pablo. At sabi ko nga at Eva, yung mga tao na kayang ipanalangin, kayang magpasalamat sa Diyos, kahit ang ulam natin ay tuyo, nagpapasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat po sa isang sapsap, isang tuyo na aming pagkain ngayon. At kaya mo pa rin manalangin, Sister Ne, sa isang lechon. Panginoon, salamat po sa isang lechon. Yung kahit mahirap at meron at wala, Sister Pressy, kaya mo magpasalamat sa Diyos. Yan ang mga taong malalakas ang faith. Yan ang mga tao talaga na malalakas ang faith. Na talagang meron at wala. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo, Brother Rocky? Learn to be contented. Kailangan ng tabi kakontentuhan. Hindi yung pagkakaulam isda para masama ang hininga. Ay, isda, ang lansa niyan. May mga tao, Pastor Rizal, na hindi kumakain ng isda. Puro karni lang. Pag karni talagang masayang-masaya. Pagka ang ulam, pork chop, fried chicken, chicken joy. Kaya maraming mga magulang, bumibili na lang ng kahon ng chicken joy. Nagpiprito na lang, Sister Pressy, ng fried chicken sa bahay. Ilalagay lang ang chicken sa box na chicken joy para pag nakita ng mga anak nila, chicken joy. Masaya ang mga anak nila. Amen ba? Na mga kapatid, ito pa sabi ni Apostol Pablo. May mga taong they are professing to be wise. May mga tao nga naman na akala nila matalino sila. Hindi porke mataas ang pinag-aralan mo, matalino ka na. May mga taong may mga matataas ang pinag-aralan pero mga bopis. Pero sabi ni Apostol Pablo, they are wise, but they are fools. Sila ay mga engot, mga tanga. Bakit? Sa panong pamamaraan, Sister Ronaline, yung rejection natin, yung rejection nila, yung hindi nila pagkilala sa Diyos, yun ay katangahan. Isang kamangmangan sa harapan ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Yung hindi mo makilala yung pag-ibig ng Diyos, yung hindi mo makilala ang Diyos, yun ay isang kamangmangan, mga kapatid. Yan ay foolishness. Kaya hindi ako naniniwala na pagtanda daw ay pagkakaroon ng magandang disposition sa buhay. Ang mataas na desisyon, hindi palaging porke matanda ka, magaling ka magdesisyon. May mga batang nakakilala sa Diyos. Like sina Brother yan, sina Stephen Ronnie na yan, lumaki na yan sa church. Sina Pastora Madeline, lumaki na yan sa church. Mga bata pa lang yan. Noon. Pero nakakilala sa Diyos. At may mga matatanda na ngayon na ayaw kumilala sa Diyos. Yun ang kamangmangan sa harapan ng Diyos, mga kapatid. And then mga kapatid, pag-usapan natin yung last few verses na dito sa chapter 1. Chapter 1 pa lang tayo mga kapatid, hawag yung aalis. Chapter 2 pa tayo, chapter 3, 2 oras pa ito, kalahati.
Yung mga tao raw na mga whisperers, mga secret detractors, yung mga bulong-bulong, mga maninira. Kaya yung, kung meron tayo dito mga secretary, dito sa mga, example, secretary ka ng opisina nyo, dapat ang trabaho mo, secret. Huwag mong ibubulgar yung transactionist ng boss mo. Secretary ka nga eh. Secret. Sister President, nakuha mo secret. Dapat marunong ka mag-ingat. Yung mga ingat yaman, dapat iniingatan mong yaman. Ikaw ang auditor. Hindi yung mga ingat yaman, parang Judas. Siya ang ingat yaman ni Jesus. Siya naman ang kumukuha ng laman ng bag ni Jesus. Amen ba? Kailangan, mga kapatid, aalagaan natin ang tiwala. Huwag kayong maging maninira, maging detractors, mga busters. Amen ba? May nabasa ako sa Facebook, Sister Presi, na alam mo nakakatakot yung mga followers. Ngayon, Ate Eva, yung mga followers mo, hindi mo alam, stalker mo lang pala sila. Para malaman nila kung ano nangyayari sa... Ano kaya ang mga latest kay Arlene Alaysa ng UK ngayon? Followers mo kuno, parang followers na akala mo sumusunod at pinapatronize, patriotic sa mga gusto mo at mga ginagawa mo, pero actually stalker. Para lang magawan ka ng usap. Kaya mag-iingat mga kapatid. At huwag tayo magsalita, huwag tayong manira ng mga kapwa. Kahit totoo at hindi, huwag tayong maninira sa kapwa dahil ayaw ng Diyos yan. Yan ang sabi ng Apostol Pablo. At talaga naman tama. Yung mga naiinggit, huwag kayong maiinggit mga kapatid. Merong example mga kapatid sa Matthew 27 verse 18. Kaya si Pilato, ibinigay niya si Jesus sa mga tao dahil naiinggit siya. Kaya mga kapatid, huwag kayo naiinggit. Maganda na sa tao yung ang kalaban ninyo sa inyong excellence, sa inyong trabaho, sa inyong buhay, ay ang sarili ninyo. Huwag na kayo makipagkumpetensya sa iba. Amen ba? Kung nakabili man sila ng bagong sapatos, bagong relo, bagong cellphone, hayaan mo na sila. Kasi sa Ronald, may mga tao ngayon, gusto pa nila ang mga phone nila, may mga toaster. Gusto na yung mga telepono nila, may lumalabas na kama. Hindi mo na kailangan yan, Sister Presi. Basta ang mahalaga, ang purpose ng telepono, makatawag. Huwag ka na maghintay ng mga may flashlight. Kasi walang flashlight. Bakit lagi mo bang kailangan ng flashlight? Amen ba, mga kapatid? Basta ang mahalaga, nakakatawag. Tama na yun. Amen ba, Brother Rocky? Nung unang panahon, mga 1997, naku, may Motorola, may antena. Pataasan kami ng antena, Pastor Rizal. Talaga naman, pupunta pa kami sa ibabaw ng mga tuktok ng mga bubong. Pastora Agnes, ano ga, talaga dyan? Nako, talaga naman. Payabangan na. Amen ba, mga kapatid? Basta ang mahalaga, huwag kayong maiinggit sa kapwa. Amen ba, mga kapatid? Sino yung maingay natin dito? Mga kapatid, pakimute muna po natin. Ayan. Mga kapatid, basta kayo huwag kayo maiinggit sa kapwa. Yung iba kasi ano lang tsaka yung mga nakikita nyo palaging pasweet-sweet sa mga pasweet-sweet sa mga Facebook na lagi silang naghahalik ang mga mag-asawa. Naku, hindi totoo yan! Mga kapatid, ano yan? Fake news. Minsan, alam mo ba, brother? Maraming study ang naganap dyan. Na yung mga tao na mahilig mag-public display of affection, naku, nakakatakot yan. Sa bahay, yan laging nag-aawa. Yung mga taong hindi nagpapakita, yan ang mga loving, sweet, caring. Hindi yung palagi nasa Facebook na parang silver smooth palagi at Eva na palagi nagsusubuan ng mga matatamis. Naku, hindi totoo yan, Sister Ronaldine. Nakakatakot yan kasi hindi totoo yan. Maliban na kung anniversary. Pero mga kapatid, huwag na tayo magpagano, huwag na tayo magpainggit. Amen ba mga kapatid? Let's now jump to chapter 2 ng Romans. Now mga kapatid, ito sinasabi kanina I think narinig ko si Brother Alfie Fisigan. Ito yung pinagtatalunan nila noon. Yung pagtutuli. Circumcision is indeed a profitable, sabi ng Apostol Pablo, if you keep the law. Kasi nung unang panahon, mga kapatid, ito ay laging patungkol sa mga kalalakihan. Marami mga tao noon, kapag ikaw ay Hudyo, dapat tuli ka. At yung tuli na ito, mga kapatid, ang sinasabi ng Apostol Pablo, yung pagtutuli ay mahalaga, profitable, if, lagi may if, Sister Presi.
Hindi pwede sabihin na Hudyo ka, tuli ka, tapos yun na yun. That's it of everything. Hindi. Noong unang panahon, Brother Jaime Irabon, marami mga rabbis ang nagtuturo na iba ang judgment sa mga Gentile. Tayo yung Gentiles eh. Kasi yung mga Jewish, Israelite, sila yung mga Jewish, sila yung mga Jews. Iba raw yung judgment sa mga Gentile like us, at iba yung judgment para sa mga Israelita. Pero sinasabi na Apostol Pablo, hindi. Iisa lang ang Diyos eh. Same judgment. Ang sinasabi ni Apostol Pablo rito mga kapatid, therefore, if an uncircumcised man keeps the righteous requirements of the law, ito mga Gentile na ito mga kapatid, ay bagamat hindi sila tuli, pero kung kanilang susundin ang batas ng Diyos, mas mabuti pa sila sa mga Jewish na tuli nga sila, pero hindi naman sila sumusunod sa Diyos. Natatandaan mo, Brother Alpi Pisigan, nung tinatanong si Jesus, and this is going to be in line with this argument. Ang sabi ng mga tao, guro, yung pong pamilya nyo nasa labas. Hinihintay po nila kayo ng pamilya nyo, mami nyo, kapatid nyo, daddy nyo. Ano sabi ni Jesus, Sister Pressy? Sino ang aking mga pamilya? Who is my family? Sabi ni Jesus, sila, ikaw, kayo, na mga nandito at sumusunod sa kalooban ng aking Ama. So makikita mo ang understanding, yung preaching ni Jesus, Sister Ronaldine, is mainly on the obedience, pagsunod sa kalooban ng Diyos. So sinasabi ng Apostol Pablo dito, hindi porke tuli ka, hindi porke Hudyo ka, magkakaroon ka na ng salvation. Hindi yon ang basihan. Amen ba mga kapatid? Hindi porke tuli ka. Paano ang hinahanap ng Panginoon, Brother Rocky? Yung katuwiran. God requires obedience and righteousness. And that is why Sister Pressy, and I think Bishop talks about this, na kung sa sarili ni Priscilla Irabon, titingin ng Diyos ng qualification mo to become a candidate to go to heaven, hindi ka maliligtas eh. Sister Pressy, bakit kulang ka palagi eh? You need to be righteous. Kailangan inline ka doon sa Panginoon. Kaya nung tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, you became the son and the daughter of God. Ang sinasabi ng Apostol Pablo dito mga kapatid is that hindi porke tuli ka, pupunta ka na ng langit. Kasi yun ang notion ng mga Jewish nung unang panahon. Hindi, Jewish ako ligtas ako. Sabi ni Apostol Pablo, no. Kailangan mo pa rin magkaroon ka ng katuwiran. Paano mo makukuha yon? You have to accept Jesus as your personal Lord and your personal Savior. You see, ito sinasabi ko, Sister Mirna, marami kasi mga religion, and there are many religion like this. Yung one saved, forever saved. Tama din yun But may kulang. Para sa akin, may kulang. You see, mga kapatid ko, konti na lang ito mga kapatid. Salvation is free, Sister Eva. It's free. Salvation. You don't have to do anything to be saved. Because Jesus died on the cross, He didn't need you for Him to die on the cross. He died on the cross by Himself. He bought you with the precious blood, with a very expensive, precious blood of Jesus. It's free. But salvation is not cheap. It's not cheap. Because there is an expectation from you to live in accordance to the word, to the righteousness of God. May mga religion kasi, Pastor Agnes, na hindi, ligtas na ako, hindi na ako mawawala. Sabi daw sa Bible, no one can take you from the palm of my hand. Pag naging ganyan ang ating doktrina, Pastor Rizal, kaya marami mga narinig ako sa ibang relihiyon na, hindi ligtas na ako magpapakasama ako, mambababay ako, gagawa ako ng ganito, mag-aasaba ako ng sandamakmak, kasi ligtas na ako Nagkakaroon na ngayon ng false doctrine, ng false notion ng mga tao na ligtas naman ako Kaya nawawala tuloy yung faith.
nawawala tuloy yung lalim, yung diin ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, kaya hindi siya cheap, Sister Eva. Oo, libre siya, binili ng Panginoon. Oo nga, wala kang kailangan gawin. Pero sabi ng Panginoon, you are designed to do good works. Huwag mo naman babuyin yung kaligtasan na binigay ng Diyos. Amen ba mga kapatid? At marami naliligaw dyan. Maraming mga iglesia na one saved, forever saved. Tama din naman yon, one saved, forever saved. But the problem with that is, God was expecting you na lumakad ka naman sa katotohanan. Huwag mo namang panindigan mo na anak ka ng Diyos. Ikaw naman, umasta ka naman na anak ka ng Diyos. Hindi yung anak ako ng Diyos, pero ayan, nandiyan ka. Amen ba mga kapatid? Kaya ito ang Romans chapter 3 mga kapatid. Ito na ang last chapter natin. Romans chapter 3. Ito na ang sinasabi ni Apostol Pablo na you are justified by His grace. Kasi talagang alam yan, Sister Ronaldine ng Diyos, na hindi mo naman talaga kayang maligtas kung sa sarili mo lamang. You cannot save yourself. You need someone, a Savior, to do it for you. Kaya ang tawag, by grace. Saved by grace. Pero may ibang relihiyon, ay, saved by grace. Grace naman ako so okay lang. Hindi na sila tumama. Wala na silang ginawang maganda. Kasi, saved by grace. Naabuso tuloy ang grasya ng Diyos. Yan ba? Ganyan ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo in the last verse ng chapter 3, ang sabi ni Apostol, may tanong dito we are justified by faith apart from the deeds of the law. Tayo ay iniligtas, pinapaging banal sa ating pananampalataya. Pero mga kapatid, totoo yun, Brother Rocky. It is true, faith alone saves, but, ito mga kapatid, listen to this, but true faith, o yung saving faith, mga kapatid, has a distinct character. May character yung faith na yun. Hindi yung, ay, halika, tumanggap ka rito sa unahan. Tanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas mo at buhay ng iyong Diyos ng iyong buhay. Sumunod ka sa aking panalangin, Diyos, Panginoon, susunod po ako. Sinner's prayer, tapos na, that's it. Hindi yun ang faith. Sister Pressy. Hindi natatapos doon yung obligasyon natin. Amen ba mga kapatid? Kailangan, you after accepting Jesus Christ as your personal Lord and Savior, then, yung sinasabi na, behold, the old Pressy Erabon is gone, the old Agnes Rizal Garcia is gone, the new personality has emerged. The new persona has come up. Kaya hindi na ikaw yung dating tao. Ngayon naman, kaya makikita mo, Sister Ronald, yung pinagtagni-tagni mo mga aral ni Jesus. Sino sa inyo ang naliligo, sabi ni Jesus? Sino sa inyo ang naliligo na pagkaligo, dating damit ang susuotin? Yung the new wine and the old wine skin, yun eh. Yung new wine na yun, Sister Eva, is the spirit that God gave you, pero huwag kang bumalik doon sa old wine skin. Huwag kang bumalik doon sa dati mo pagkatao. There was an expectation from you now that you will walk in accordance to the light of God. To the light of God. May expectation ng Diyos. Dapat, i-direct mo na ngayon ang isip mo, Brother Rocky, ito na ang gusto ng Diyos sa akin. Ito ang gagawin ko kasi ito ang maka-Diyos. Ito ang tama, ito ang mabuti. Susundin ko ang sinasabi ng Biblia. Ito ang gawain ng isang Kristiyano. Hindi yung, ay, libre naman ang kaligtasan Sa langit din naman ako pupunta. Bakit ako magpapakahirap ng ganyan? Bakit ako magpapakahirap magpapakasasa ako, pero pumunta rin naman ako ng langit. Sabi ni Apostol Pablo at the last verse, what of the law then? Do we then make void the law through faith? Ang sabi ni Apostol Pablo, certainly not. Certainly not. Hindi. Basahin natin mga kapatid, chapter 3. Konting-konti na lang. Chapter 3 mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi. Huwag nawang mangyari. Kundi, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ano ibig sabihin noon mga kapatid? Sister Edna, bakit pinagtitibay ng pananampalataya ang kautusan? Kaya mapapansin mo mga kapatid na very, very precise, very deep ang ibig sabihin dito ng Panginoon. Pinapagtibay. Bakit? Dahil doon sa mga kautusan na yun, Ate Eva, nagkaroon
nagkaroon ng katubusan ng mga tao. Kaya meron tayong mga burnt offering. Di ba? Di ba noon, naghahandog ang mga tao ng mga tupa. Pinapatay nila ang tupa. Yung dugo, sinusunog nila para makaabot sa langit. That was the typology or the exemplification of what is to come. Si Jesus, kaya tinatawag si Brother Alpi Pisigan, si Jesus ay tinawag si Jesus na Kordero ng Diyos, the Lamb of God. So, that Lamb, Brother Rocky, was in the law. May 10 utos. Pag nagkasala ka, maghahandog ka. Noong si Jose at si Maria ay nagpunta ng Jerusalem, ang kanilang ibinibigay sa Diyos, kalapati. Pumapatay sila ng mga hayop para bilang katubusan ng kanilang kasalanan. Because of that, Sister Eva, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko winawalang kabuluhan ng kautusan. In fact, yung pananampalataya, pinagtibay ang kautusan. Kasi noong unang panahon, puro nga mga pagpatay sa mga tupa-tupa-tupa. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi. Dahil sa pananampalataya mo ngayon, Brother Steve Ronnie, sa Panginoong Hesus, siya na ngayon yung Lamb of God, hindi mo na kailangang pumatay ngayon ng mga tupa every day na nagkakasala ka. Bakit? Sapat na yung pagkamatay ni Jesus. Pinagtibay, inanticipate nung batas ang pagdating ng gospel ng Panginoon. Yun ang justification by faith. Tayo ngayon, nananampalataya sa Panginoong Hesus, we are justified, pinapaging banal tayo dahil sa ating pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sister Edna, you don't need to kill a lamb anymore. You don't need to kill a sheep anymore because Jesus was the final payment. The final sheep that will be slaughtered in the slaughterhouse. Sapat na yung pagkamatay ni Jesus eh. Yun ang kapatid yung sinasabi ni Apostol Pablo dito na Apostle Paul does not make void the law. Hindi. Pero yung batas, yun ang nagbigay ng daan para sa pagdating at katubusan ni Jesus. Kaya yung sinasabi niya rito na, therefore the gospel establishes the law, fulfilling its own predictions. Dahil doon sa batas na yun, Sister Edna, nagkaroon ng prediction. Ayaw na ng Panginoon na araw-araw may pumapatay ng mga tupa. Sabi ng Diyos Ama, I will send my only Son. And that is going to be the final payment. Kaya yung kasalanan mo, Sister Edna, may nagtanong ako, Pastora Agnes, noong linggo. Sabi ko, mga kapatid, sino sa inyo dito naniniwala? Ang tanong ka, Eva, ganito. Dumating ang Panginoon ng 8:01 p.m. Tapos 8 o'clock p.m., Brother Rocky, nagkasala ka. Saan ka pupunta? May sumagot, Pastor, impyerno! Sister Ronaldine, sige, magtanungan tayo rito. Maganda magkaroon tayo ng quiz B. Sister Ronaldine, saan ka pupunta? 8:01, dumating ang Panginoon. 8 o'clock, nagkasala ka. Saan ka pupunta? No coaching, no call a friend, no Google. Pag nag-Google kayo, mga kapatid, sige. Sister Edna, Ambi, ng Israel. Dumating ang Panginoon ng 8:01. Pero ng 8 o'clock nagkasala ka o 8 o'clock and 59 second. 1 second of 8:01 dumating ang Panginoon. Bilang poop! Dumating ang Panginoon. Saan ka pupunta, Sister Edna? Sa langit po. Okay. Sino rito hingi po kasi ako ng tawad pagdating ni Lord. Ay kapatid, hindi na yun ang paghingi ng tawad. Nandiyan ang Diyos eh. Amen. Sino rito nagsasabing sa impyerno? Ba, Sister Mirna nakatawa. Sister Mirna, saan ka pupunta? Mirna ng iPhone. Langit. Ayan, okay. Amen. Sister, kasi nung Pastor Rizal, may isang kapatiran tayo sa London na, Pastor, impyerno. Sabi ko, bakit impyerno ka pupunta? Hindi ka sa impyerno pupunta. Namatay ang Diyos at Eva. That is forever. Yung grace ng Panginoon, Sister Eva, hindi nawawala sa'yo. Napansin mo yung prodigal son, bumalik yun sa ama eh. Ang sabi nung bata, Sister Mirna, pakimute lang po natin po, ano po. Sabi nung bata na yung prodigal son, Dad, hindi na ako karapat-dapat na
Tapos na ako mga kapatid. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak kasi ang dami ko ng kasalanan. Nilustay ko na yung pera ko, yung mana ko, nilustay ko na. Dad, napakasama ko, Dad. Pabalikin mo na lang ako. Huwag mo na akong tawagin anak, tawagin mo na lang akong katulong. Anong sabi ng ama at Eva? Rubbish! Isang kasinungalingan. Anong hindi nakita anak? Yes! Nagkasala ka. Inilubos mo lang ang mga kayamanan ko, yung kalahati ng kayamanan ko. Pero, yung ating relationship as a father and the son is never relinquished. Hindi nawala yun. Kaya tama ang sabi ni Sister Mirna, every time nagkakasala tayo sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Kaya kahit dumating Sister Edna ang Panginoon ng 8:01, nandoon ang iyong pagbalik sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Kaya sabi nung ama na yung prodigal son, ama ng prodigal son, kuhanin, get the robe of honor, ibalik sa kanya yung kanyang damit ng karangalan, isuot ang singsing, lagyan ng sapatos, magse-celebrate tayo. Gustong-gusto ng Panginoon, mga kapatid, na tayo ay nagsisisi at tayo ay bumabalik sa kanya. Amen? Yan mga kapatid, hanggang dyan na lang, Ate Eva. God bless you po.